Hello, good morning. Nandito po ako ngayon sa aking dragon fruit garden where I have 13 posts. 13 lang. So, hindi kadamihan kasi hindi naman to farm. So, it's just garden kasi nagkaroon ako ng dragon fruit garden kasi masarap yung dragon fruit. Masarap siya kainin. And I'm also a fan of dragon fruit because it's beautiful lalo pag namulaklak. So, last few days naglagay ako ng mga coconut husk or balat ng nyog sa paligid ng aking dragon fruit. And nag-post ako sa Dragon Fruit Farmers in the Philippines. And doon ay maraming nag-comment about sa negative effect ng coconut husk daw kasi pamamahayan ng cobra, ng mga ahas at saka magkakaanay or bahaya ng mga anay. So, for me, tama yun. Pero depende naman po kung paano natin ginagamit yung coconut husk para sa tamang paraan. Kasi for example, ganito. Kung dalawang patong lang ng coconut husk, hindi naman siya gaanong makapal. Walang space yung ahas na makasiksik dyan. Or kung makasiksik man sila dyan, is ayaw nila kasi sobrang init po yan. And itong mga coconut husk na ito is within 2 months, ay mabubulok na sila. So ipapakita ko yung ginawa ko, yung mga bago kong tanim, yung mga 10 poste na ginawa ko nung last 2 months ago. Dito po. Ito yung tinanim ko po noong ito po yung ito po, tinanim ko po ito noong February 12. So, today is April 19. So, it is exactly 2 months and 1 week. So, nung tinanim ko po ito, nilagyan ko ng mga coconut husk, balat ng nyog. So, after 2 months, ito na po yung nangyayari sa ating coconut husk. Sobrang liit na po nila. Yan, sobrang liit. And na-start na silang mabulok. So, ganyan lang po. I don't think na ito ay pamamahayan ng ahas dahil maliban na lang kung ganyan. Ganyan, sobrang dami nyo pong nilagay. Ganyan, so may space yung ahas na makapagtago sa ilalim. Pero pagka ganito, na isang patong lang o kaya dalawa, siguro ayaw ng ahas dito mga ka-farmers dahil sobrang init yan. And ang pinaka main reason talaga na naglagay ako ng coconut husk, kasi pag wala ito, maraming mga manok sa paligid namin, maraming mga native chicken na pakawala or yung mga hindi tinatali. So 100% sure na itong mga lupa na ito, pag wala itong mga coconut husk, is already washed out. And sayang lang yung ating dragon fruit kasi yung mga roots nila and yung mga nutrients ng mga decomposed na lupa na or mga compost na mga nilagay natin sa lupa natin is mawawash out lang dahil sa mga manok. So yun yung aking main reason kung bakit ako naglagay ng coconut husk sa aking dragon fruit. So totoo po na yung coconut husk is pagkain ng anay. Wala pong disagreement doon. But in my observation, yung anay naman po ay hindi naman nila kinakain yung dragon fruit kasi ayaw nila yung lasa ng dragon fruit siguro. And subok na po yan kasi meron na pa akong dating tanim na dragon fruit and nilagyan ko na ng mga coconut husk. So yun lang din po yung pinagpatuloy ko na diskarte. Kasi ang coconut husk, prevention para hindi buwalin ng mga manok yung mga lupa. And pangalawa is magiging natural organic fertilizer din sila. So po yung mga dragon fruit ko na 2 months and 1 week. So hopefully mamunga sila this year kasi sabi nila 6 months lang daw pag matured cuttings tinanim is magkakabunga na. So sabay-sabay ko po itong tinanim 2 months and 1 week. 2 months and 1 week, approximately 65 days. So ito yung result. Pagka
ka meron kang mga organic or decomposed na mga lupa, mga pataba, and yung coconut husk. Ito yung coconut husk na hindi yan nababahayan ng ahas mga ka-farmers yan. Posible po yan na magka-ahas. Huwag nyo lang kapalan. So, that's all. Peace.